Sa pag-uumpisa nga netong chapter 1015, may kita natin si Luffy na tuluyan na ngang bumagsak sa dagat. Sa sumunod na panel naman may kita nating patuloy pa rin yung nangyayaring laban sa pagitan nila Chopper at Queen. At dito nga kumalat na yung balita na natalo si Luffy kay Kaido. Kitang kita nga natin sa mga reaksyon ng mga samurai at ng iba pang kaalyado ni Luffy na hindi sila makapaniwala sa naging resulta ng pagtotoos nila Kaido at Luffy. And as expected nga, sinabi nga ni Izu na yung pag-a-announce daw ng pagkatalo ni Luffy para mas bumaba yung moral nila. Nang sa ganun nga naman mas lumakas pa yung loob netong mga Beast Pirates. At sa panel nga na to may kita nating tulog pa rin itong si Zoro na ginawang panghampas ni Sanji. Anyway, sa next panel naman may kita ulit natin itong si Perospero. Bali nung mabalitaan nga niya na natalo si Luffy dito mas nabuhayan siya. At sinabi niyang kung natalo na daw yung pinaka-leader which is si Luffy malamang sa malamang nga daw matatalo na rin yung mga bata neto. Hanggang sa bigla na ngang nagpaulan itong si Perospero ng Candy Arrows. So itong Candy Arrows na to isa lang to sa mga unique o mga kakaibang atake na nagagawa ng Devil Fruit powers na itong si Perospero. Pinakataan nga rin tayo ni Perospero ng mga kakaibang atake niya during Whole Cake Island arc. Sa kabilang banda naman sobrang na-disappoint nga itong si Queen kay Chopper. Syempre dahil ang inaasahan nga na itong si Queen durable din itong si Chopper at kaya siya netong tapatan sa pangmatagalan na labanan. Pero alam naman nating hindi talaga panglaban itong si Chopper, diba? Kaya as expected talagang matatalo si Chopper dito sa nagiging laban nila ni Queen. At nung aakma na ngang kakagatin ni Queen itong si Chopper biglang may dumating. At yung dumating nga walang iba kung hindi si Sanji. Gamit nga yung favorite niyang Diable Jambe sinipa niya yung mukha netong si Queen. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon nagawang pansalag ni Sanji itong napakahabang liig ni Queen at ulo. Syempre dahil sa impact ng pagsipa niya parang nag-bounce itong ulo ni Queen. Kaya kung makikita natin parang naging pansalo ng mga pinakawalang Candy Arrows ni Perospero itong ulo ni Queen. Balikitang kita nga natin yung talino ni Sanji sa atake na to, diba? Kumbaga double purpose. Feeling ko ito na yung hinihintay ng mga Sanji fans na sinabi natin last time sa chapter reviews natin na dahil sa injury na si Zoro at Luffy ito na yung tamang pagkakataon para bigyan naman ni Oda ng highlights itong chef ng Straw Hat Pirates. Bali pagtapos nga ng ginawang atake ni Sanji cool na cool niya lang na sinabing maganda daw yung pinakita ni Chopper sa naging laban niya kay Queen. Dagdag pa nga ni Sanji na hindi na daw bago sa kanila yung ganitong sitwasyon since maraming beses na nga raw nilang nagagawa yung imposible na maging posible. And siya na nga daw yung tatapat dito kay Queen. At dito iniwan na nga ni Sanji si Zoro kay Chopper at sinabing gamutin nga daw itong si Zoro dahil katumbas nga daw siya ng 10 tao. Pero medyo umalma nga itong si Zoro at sinabing katumbas nga daw niya 2,000 tao. Syempre reference lang to during Zoo arc. Kung matatandaan nyo sinabi nga ni Luffy na katumbas daw ni Sanji 1,000 tao at dahil sa hindi nga magpapadaig itong si Zoro sinabi niya na 2,000 naman daw yung katumbas niya. Anyway, sa sumunod na panel naman may kita natin yung mga samurai na sobrang nagulat kila Sanji at Chopper. Dahil bakit ganun nga daw yung nagiging attitude nila kakatalo lang daw ng captain nilang si Luffy. Kumbaga dapat daw umatras na sila at nanghihina sa nangyari kay Luffy. At dito sinagot nga sila ni Marco. At sinabing ito nga daw yung nagustuhan niya sa Straw Hat Pirates, yung fighting spirit na kahit alam nilang dehado sila still tuloy-tuloy pa rin silang gagawa ng paraan para matakasan ang pagkatalo. Sa next panel naman nagtungo na nga tayo sa ilalim ng rooftop kung saan ito na yung huling pangyayari sa last chapter. Kung matatandaan nyo matapang ang hinarap ni Kinemon itong si Kaido. Ginawa nga niya yon para makatakas sila Shinobu at Momonosuke. Dito ipinakita nga sila Kanjuro at Kikunojo at base nga sa mga appearances nila mukhang patay na nga itong dalawa na to. Hanggang sa nakita na nga natin yung naging resulta sa pagpalo ni Kaido sa ulo ni Kinemon. Dito mukhang sobrang napuruhan nga itong si Kinemon at bago pa nga lumapit si Kaido still sinaksak pa rin ni Kinemon si Kaido kahit hinang-hina na siya. At dito nag-flashback na nga yung mga masasayang alaala ni Kinemon kasama si Momonosuke at kung paano niya ipagtanggol si Momonosuke hanggang sa sinaksak na nga ng tuluyan ni Kaido itong si Kinemon at sinabing
kailangan daw na minsan tanggapin na lang ang pagkatalo at yakapin ang katotohanan na mamamatay na si Kinemon na may karangalan at totoong samurai. Sa next panel naman nakita nga ni Shinobu itong isa sa mga Marys ni Bawang at sinabi nga ni Momonosuke na kailangan daw niya yon dahil may i-announce daw siyang importanteng bagay. At dito malakas ngang isinigaw ni Momonosuke sa buong Onigashima na buhay pa daw si Luffy at babalik daw si Luffy ng mas malakas para talunin si Kaido. Kaya naman dapat nga daw lumaban pa rin yung puwersa nila hanggang sa huling hininga nila dahil kahit anong mangyari nga daw still sila pa rin daw yung mananalo sa laban na to. At nung marinig nga yun ng lahat ng kaalyado ng samurai makikitang nabuhayan sila ng loob at talagang na-motivate pa silang lalo na manalo laban sa Beast Pirates. Bali bigla na ngang natigilan si Momonosuke dahil biglang sumulpot itong si Kaido at nung aakma na ngang aatakihin ni Kaido itong sila Momonosuke biglang ginamit ni Shinobu yung Devil Fruit abilities niya sa lupa nang sa ganon nga makatakas sila kay Kaido. At bago pa nga habulin ni Kaido itong sila Momonosuke bigla siyang pinigilan ni Yamato at mukhang sila na nga yung maghaharap ngayon. Sa abilang banda naman nakita nga ng Hearts Pirates o yung crew ni Trafalgar Law itong si Luffy sa dagat at dito sinagip na nga nila si Luffy. Sa next panel naman nakita natin na nagsasalita nga daw itong climb attack ni Nami at mukhang eto nga si Zeus. As expected nagawa ngang makatakas ni Zeus sa pagkakakain sa kanya ni Hera. Though nakain nga ni Hera ng tuluyan yung mismong ulap o yung katawan ni Zeus, very possible na itong nasa climb attack ni Nami ito yung mismong kaluluwa ni Zeus. Yes guys, tingin ko nga dahil sa sudden events na pangyayari nalipat itong mismong kaluluwa ni Zeus papunta sa climb attack ni Nami. Meaning lang neto gaya ng armas ni Big Mom na may sariling buhay ganito rin yung armas netong si Nami o pwede nating tawaging homies. Bali isa na naman tong power up sa part ni Nami. As for sa paglalaban naman nila Eustace Kid at Big Mom nakita natin na dumating si Trafalgar Law at dito may na-realize nga si Law. Na-realize nga niya na sa tagal na daw ng pagsasama nila ni Luffy unti-unti niyang natututunan na wag sumuko at dito nagalit nga itong si Eustace Kid dahil mukhang tutulong nga daw sa kanya itong si Trafalgar Law na talunin si Big Mom. Pero ang sinabi nga lang ni Trafalgar Law parang patagalin daw muna ang laban. Bali para sa akin ang meaning lang nito patagalin yung nangyayaring labanan nila hanggang sa makabalik si Luffy. At dyan na nga nagtapos itong chapter 1015. So ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Sobrang daming ang naganap sa chapter na to guys. Syempre sobrang daming highlights. Bali unahin na natin yung possible na laban nila Sanji at Queen. Kumbaga para sa akin ito yung Battle of the 2nd Division Commanders. Though medyo nasaktan na nga ni Chopper itong si Queen sa naging pagtotoos nila, I doubt na magiging hindrance yun pag naglaban na sila ni Sanji. Yes, alam nating maganda yung magiging laban netong si Queen at Sanji. Pero tingin ko magiging saglit lang rin to. Gaya ng mga naging match up sa nakaraang mga chapters. Dahil kung iisipin nyo guys nasa act 3 pa lang tayo netong Wano arc at wala pa tayo sa final act. Kaya possible talaga na marami pang mangyari. At syempre dahil dito mas magiging unpredictable pa yung mga magiging match-up na gagawin ni Oda. Sa part naman ng possible match-up nila Kaido at Yamato, probably malapit na sa ating i-reveal ni Oda kung ano yung Devil Fruit powers na itong si Yamato. Since sa mga nakaraang chapters nga unti-unti nang nagpaparamdam si Oda na may Devil Fruit powers itong si Yamato. Yes, alam nating medyo no match itong si Yamato kay Kaido. Pero hindi yun yung magiging pinaka-importante sa magiging laban nila. Dahil para sa akin yung flashback ng mag-ama na to ang magiging pinaka-importante once na maglaban na sila. Since wala pa nga tayong idea kung biological father ba talaga ni Yamato etong si Kaido o inampon niya lang to. Kaya I'm sure sa magiging laban ni Yamato at Kaido maraming revelations na mangyayari. Gano ako kasigurado? Dahil kung makikita nyo sa panel na to guys yung flashback nga nila Momonosuke at Kinemon patungkol sa unang pagkakataon na tinawag ni Momonosuke si Kinemon na father. At sa huling panel naman ng chapter na to galit ngang sinabi ni Kaido na dapat daw natawagin siya ni Yamato na father. So para sa akin set up lang to na ginawa ni Oda para sa isang matinding flashback. Anyway sa chapter nga na to binigyan na nga ng kasagutan ni Oda yung patungkol sa naririnig ni Momonosuke sa last chapter. At ito pala dahil kay Luffy o yung voice of all things na tinatawag. Nauna nating nasaksihan during Zoo Arc nung time na makausap ni Zunisha itong sila Luffy at Momonosuke
Momonosuke. As for Kinemon naman nakita nga nating tinupad niya yung pangako niya kay Kozuki Oden na kahit sa huling hininga pa nga daw niya still ipagtatanggol niya itong si Momonosuke, which is nagkatotoo nga. At nakita natin kahit napuruhan na siya sa huling atake ni Kaido sa kanya still matapang pa rin niyang pinigilan si Kaido para habulin si Momonosuke. At syempre dahil sa kagitingang ginawa nitong si Kinemon na-acknowledge din naman yon ni Kaido, kaya naman tinapos nga niya yung buhay ni Kinemon ng may respeto. So that shows na kahit gaano pa kasama itong main villain ng Wano arc na si Kaido still kinikilala pa rin niya o nire-respeto pa rin niya yung talagang alam niyang may ibubuga sa laban. Bali tatapusin natin tong chapter review natin sa sinabi ni Sanji sa chapter na to na nanggaling na nga daw sila sa sitwasyon na to at palagi nga daw na yung mga imposibleng mangyari nagagawa nilang posible. At syempre dahil nga yan sa captain nilang si Luffy, kaya naman ang manalo kay Kaido sobrang posible yan. Kailangan lang nating magtiwala sa ating bida na si Luffy. Anyway, dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa chapter 1015. So kung sakaling nagustuhan nyo itong video na to, huwag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. At syempre huwag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang. Peace!